Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sabi po sa 2 Corinthians 3 verse 17, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Buhay ang ating Diyos at siya'y naririto sa araw na ito at binibigyan tayo ng pag-asa. Tayo po ay malaya na dahil pinalaya na tayo ng buhay ng Diyos. Kaya naman kapatid, huwag mong intindihin niyang katabi mo. Huwag kang mahiyang magtaas ng kamay, sumayaw at umindak, sumabay kumanta, kasi po malaya ka na. You are free to dance, to shout and to clap your hands kung yun po yung ekspresyon mo para mapapurihan mo ang ating Diyos na buhay. Do your best in praising our living God. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos. It's your song of freedom. Now I'm free to play.
tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Let us set our mind and our heart in the attitude of worship. Sabi ko nga po kanina, malaya kang gawin ang iyong nais. Gawin mo yung alam mong pinakabest na pagsamba sa ating Diyos. Worship the Lord as if it is the last time that you will worship Him. Sabi nga po sa nabasa kong quotes, the best worship don't happen when our hearts is our peace, but when it is in chaos. Ang totoong pagsamba daw po ay hindi nangyayari kapag payapa at kung okay ang lahat, kundi kapag magulo ito. Kaya naman po, as we come and worship His name, hingin po natin sa Diyos ang puso ng pagsamba at tayo po'y patuloy na umawit sa ating Diyos Ama. Simply come, longing just to breathe something that's your word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it is still. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
let us proceed to our communion. Partaking in communion is a sacred moment that binds us to the essence of Christ's sacrifice. As we take our communion, let's remember 1 Corinthians 11 verses 24 to 25. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Let the bread and the cup symbolize not only Christ's sacrifice, but also our unity as believers. May this communion strengthen our faith and inspire us to live in His love. Let us eat the bread and drink the wine in the cup. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa John 3 verse 16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Pansinin po natin ang talatang binasa ko. Di po ba grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin? To the point na isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang nag-iisang anak just to show His love towards us. Kaya naman kapatid, what is 10% compare sa buhay na isinakripisyo ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas at mapatawad sa ating nagawang kasalanan? Kapatid, kung talagang mahal mo ang ating Diyos, hindi ka maghihinayang na magbigay. Dahil kung tutuusin, ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. At kung totoong mahal mo ang Panginoon, magagawa mo ring magsakripisyo tulad ng ginawa ng ating Diyos na pagsakripisyo para sa atin. Kapatid, kung totoong mahalaga sa iyo ang Panginoon, magagawa mo ring ibigay sa Kanya ang isa sa mahalagang bagay na iniingatan mo, ang iyong pananalapi. Palagi po nating pakatatandaan na hindi after si Lord sa iyong salapi, kundi after si Lord sa iyong pagsunod. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay sa ating Diyos na buhay. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless. Happy Lord's Day po sa ating pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Bagamat ang ilan po na ating mga kapatiran ay di natin nakakasama sa on-site worship celebration, but we have one spirit and we are one in the Lord. Kahit ang ilan nating kapatiran ay nasa online worship celebration, but the same Holy Spirit na kumikilos sa ating lahat. Let us grow together. Ang simbahang ito ay sapat ang spiritual nourishment for our spiritual growth. Kaya saan man po kayo naroon, because of distance o anumang kadahilanan, keep growing and keep being connected sa gawain ng ating Panginoon sa ating church family. Sabi ng ating kinakanta, I found where I belong. I am a living stone. In this church, I will grow. Stay amazed
This is my topic today. Stay amazed. In Mark 6, verse 1 to 6, sabi ng Bible, Jesus left that part of the country and returned with his disciples to Nazareth, his hometown. The next Sabbath, he began teaching in the synagogue, and many who heard him were amazed. They asked, where did he get all the wisdom and the power to perform such miracles? Then they scoffed, he's just a carpenter, the son of Mary and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. And his sisters live right here among us. They were deeply offended and refused to believe in him. Then Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own hometown and among his relatives and in his own family. And because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them, except to place his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed at their unbelief. Then Jesus went from village to village, teaching the people. Mark 6, 1 to 6. Stay amazed. Panatilihin ang paghanga. Panatilihin ang pagkamangha. It is important to stay amazed in your relationship with God. Diri dapat mawara ang pagkanali, pagkangalas, paghanga at pagkamangha sa anumang bagay patungkol sa ating Panginoong Diyos. Jesus was born in Bethlehem. He grew up in his hometown Nazareth. He performed many miracles and signs and wonders in various places, but not in Nazareth. In verse 1 it says that Jesus was returning home to Nazareth with his disciples. Ito yung homecoming at misyon ni Jesus sa Nazareth, sa hometown niya. In verse 2, when the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Sa unang talata, ang ganda ng impresyon ng mga tao sa kanya. Many were amazed. Madaming namangha, madaming humanga. Humanga sa kanyang karunungan, sa kanyang kapangyarihan. There was a sense of awe. Merong wow factor. Matindi, grabe. Kaya lang biglang nagbago. Biglang kumambyo. In verse 2 and 3, hindi ba ito yung karpentero? Hindi ba ito yung anak ni Maria? Hindi ba ito yung kapatid ni na Jose, Simon, Santiago at Judas? At nandito mga kapatid niyang mga babae. And they took offense at him. Sabi ng verse 3, they were greatly offended and refused to believe him. At one moment, they were amazed. And another moment, they were annoyed, offended, and refused to believe. At one moment, they were overwhelmed. And another moment, they were offended. Kanina, humahanga. Biglang kumambyo, nangungutya. They did not stay amazed. Hindi nila napanatili ang paghanga, ang pagkamangha. And because of their attitude, Jesus could not do miracles. Sayang, may nakaambasa ng madaming milagro at breakthrough. But Jesus could not perform miracles. Not because he was not able to do. There is something that blocked and trapped the miracle to happen in Nazareth, in his hometown. Ang mga tao na laging amazed kay Lord, laging sabik, laging masigla at laging excited, pero may mabaskog. Sila din yung mga tao na hindi nauubusan ng kwento ng kabutihan, ng mga pagpapala ni Lord. Laging may kwento ng patutuo. Ang mga tao na paburubago, at one moment amazed, and another moment offended. Ngayon, hangang-hanga, maya-maya, kumukutya. Ngayon, mainit, mamaya-maya, malamig. Ngayon, susulong, mamaya-maya, uurong, aatras, aabante, makusog, maluya.
mabutwa, bigla mawawara, makumit, madiri, makumit, madiri. Ang buhay maninda, wara manin mangyayari. Develop the attitude of amazement in the things of God. Panatilihin mo yung paghanga at pagkamangha. Regardless kung sino yung tumatayo sa unahan. Regardless kung sino yung ginagamit ni Lord na cell leader mo, na connect group leader mo, simbahay leader mo. Regardless kung sino yung nagsasalita sa iyo. Kung maliit o malaki ang lugar, there must be an attitude of amazement always. Isaiah 55 verse 1, is anyone thirsty? Come and drink. Even if you have no money, come, take your choice of wine or milk. It's all free. Isaiah 55 verse 1. Ang milagro, libre. Ang pagpapala, libre. Ang breakthrough, libre. Pwede mong maranasan ang mga daragon na bagay, hali sa Diyos, ninlibre. Kaya lang paano kung ang attitude mo ay hindi ka amazed? If your attitude is not right, nakikinig ka nga ng Word of God, ang attitude mo, permi ka papatamaan, ang attitude mo, permi ka uyam, permi ka namumundo, nagluluod, permi ka naghahanap ng sala sa ginsasabi, sa nagsusurmato sa unahan, permi ka naghahanap ng diferensya. How can the Lord make a miracle if your attitude is not right? Naalala mo pa ba noong una mong makilala ang Panginoon? Noong una mong makilala ang Panginoon, naliunon ka. Naliunon ka sa Word of God. Amazed na amazed ka sa Word of God, sa pastor mo, sa nagsishare ng Word of God sa imo, sa nababati mo na mensahe. Excited ka, naliunon ka. Gabi-gabi umaaten ka sa Bible study. Naliunon ka mag-church, excited ka. Kung pwede nga lang, araw-araw, linggo, para nasa church ka. Excited ka sa mga turugtugan, sa praise and worship, pagsarayaw. That attitude of amazement sets a motion of inspiration. It sets the atmosphere of blessings, the atmosphere of breakthroughs and miracles in your life. Kailan ba yung time na ang dami mong kwento ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? Kailan ba yung time na ang dami mong breakthrough, ang dami mong answered prayers sa buhay mo? Kailan ba yung time na ang dami mong naranasan na kung gaano kagaan at ka-inspired ang buhay mo? Kailan ba yung time na para kang laging nasa cloud 9, inspired ka lagi? Kapatid, yun yung time na lagi kang amazed kay Lord. Amazed ka sa presensya ni Lord. Amazed kang mag-church. Amazed ka sa Word of God. Amazed kang umattend ng cell group. Di ka uma-absent. Amazed na amazed ka. Excited ka. Sabik na sabik ka. On fire ka. Amazed ka sa church. Sa online celebration, on-site celebration. Amazed ka sa man of God mo. Amazed ka sa cell group. Amazed ka sa training, sa encounter, sa mentoring. Ngayon, bakit malungkot ka? Bakit matumal ang blessing mo? Akay mabudlay at wala breakthrough ang buhay mo. Kasi hindi ka na amazed. Nawala yung paghanga, nawala yung pagkamangha. Kapatid, walang problema kay Lord. Attitude mo ang kumambyo, attitude mo ang biglang nagbago. Hindi ka nakagaya ng dati. When you stay amazed at the wonders of your God, hindi matatapos ang paggalaw ng Diyos sa iyong buhay. Stay amazed. Be consistent. Ituloy-tuloy mo. Huwag yung inspired ngayon, mamaya-maya expired. Huwag yung magkukumit ngayon, mamaya-maya hindi na magkukumit uli. Huwag yung mahibi, maya-maya nakangiwi. Huwag yung hangang-hanga ngayon, maya-maya kumukutya na naman. Kung ang Panginoon ang tatanungin, ang daming magaganda at malalaking bagay ang nais niyang ibuhos sa buhay mo at sa buhay ko. Kapatid, may milagro ang Diyos sa buhay mo. Hindi siya nauubusan ng pagpapala na ibibigay sa iyo. May blessings at may breakthrough ang Panginoon sa buhay mo. Kaya lang dapat ibalik mo ang pagiging amazed mo sa Kanya. Ano ang nagtatrap sa milagro at breakthrough mo?
Ano yung humahadlang? Ano yung mga wrong attitude that traps your breakthroughs and miracles? Number 1, according to the Bible na binasa po natin, your miracle and breakthrough are trapped in your offenses. Ang milagro mo at breakthrough mo nahahadlangan ng mga offenses mo. In verse 3, sabi ng Bible, they were greatly offended. Kapag permi offended ang attitude mo, nahahadlangan mo ang milagro sa Diyos sa buhay mo. Lagi kang feeling offended. Na-hurt ako. Patamaan ako. Di ko rin ang gisabi ni pastor sa buhay ko. Kapag feeling offended ka, pagliliso-liso mo, papatamaan ka. Pagliliso-liso mo, aapi ka. Pagliliso-liso mo, iniinitan ka, inihiran ka. Nahadlangan ang milagro na ibubuhos silod sa buhay mo. Offense in Greek word is skandalon, which means to be trapped. Ang kulog nin buot mo, ang kuto san buot mo, nagahadlang san pagpapala ni Lord sa buhay mo, sa pamilya mo. Huwag kang balat sibuyas. Huwag kang matampuhin, kapatid. Mahal ka ng Panginoong Diyos. Mahal ka ng church. Mahal ka ng pastor mo. Ang attitude mo ang nagpapahirap sa iyo. Ang attitude mo ang nagpapahirap sa kalooban mo, sa sarili mo. Feeling offended lagi. And it traps your miracles. It traps your breakthroughs. Haliun mo na makulog sa buot mo. Ulang-ulang lang ina. At nagpapagubat ina sa buhay mo. Ikadua, your miracle is trapped in your too familiarity. Nahadlangan, natatrap ang pagpapala, ang milagro mo, ang breakthrough mo sa pagiging too familiar mo. Verse 3 and 4, sabi sa Bible, he is just a carpenter. A prophet is honored everywhere except his own hometown. Sabi ng Panginoon, bakit? Naging too familiar. Hindi ba ito yung anak ng karpentero? Ito yung karpentero, anak ni Maria, kapitbahay natin. Alam mo kapatid, kapag masyado ka ng too familiar sa church mo, masyado ka ng too familiar sa man of God mo, sa gawain, sa simbahay, sa cell group, masyado ka ng too familiar sa mga tao sa paligid mo, sa cell leader mo, to the point na you no longer honor and pay respect sa mga ingagamit ni Lord sa buhay mo. Hindi ka na sumusunod, hindi na ganun ang iyong paggalang at pagrespeto. It blocks and traps your blessings and miracles. Kapag masyado ka ng too familiar, ginbabasang-basang mo na lang ang man of God mo, ang mga nagsusurmadon sa unahan mo. Pag nagbabasang-basang na too familiar ka na sa programa sa simbahan, mauina ang hadlang sa mga breakthrough at mga blessings para sa iyo. Attitude of amazement opens the heart to freely receive the word. Kapag too familiar ka, huwag ka nang umasa sa himala. Tingnan mo yung mga patutungo ng araw. Ang dali mo maintindihan ang pagkilos ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos, nararamdaman mo, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Nung araw, kapag nakikinig ka ng Word of God, umiiyak ka pa nga eh. Bawat lumalabas sa bibig ng iyong pastor na alam mo galing kay Lord, umiiyak ka, natatouch ka. Kasi hindi ka pa too familiar nung araw. Ibalik mo ang attitude of amazement. Sabi ni Apostol Pablo, papasalamat ako sa inyo mga kapatid, mga taga-Tesalonica. Tinatanggap niyo mga salita ng Diyos na aming ipinapangaral na para bagang ang Diyos ang nagsasalita sa inyo. Pangatlo, your miracle is trapped in your unbelief. Anong nagtatrap? Una, sa offenses. Feeling offended ka lagi. Pangalawa, to familiarity. Pangatlo, because of your unbelief. Hindi ka nagtutubod. Grabe ang pagdududa mo. Pag-una mo, ginluluko ka. Pag-una mo, gibubuwaan ka. Verse 4 and 5,
Because of their unbelief, he could not do miracles. Sabi ng propeta sa kapitan, makikita mo pero hindi mo matitikman kasi hindi ka naniniwala. Sabi ng kapitan, kahit buksan pa ng Diyos ang bintana ng kalangitan, di ako maniniwala na bukas ay babaha ng pagpapala. Ang sagot ng propeta sa kanya, you can see it but you cannot taste it. Makikita mo pero hindi mo matitikman. Bakit? Because of unbelief. Kaya kinabukasan, nang masamsam ng mga Israelita ang buong Samaria, wala nang kalaban dahil doon sa 4 na kitungin, na habang naglalakad ang 4 na kitungin doon sa kampo ng kaaway, ang narinig na hakbang ng 4 na kitungin na ito ay parang mga rumaragas ang mga kabayo at nilulusob ang mga kaaway. Nagsitakbuhan ng kaaway. Pagdating doon, ang daming pagkain, ang daming kayamanan. At nang malaman ito ng 4 na kitungin, sabi, hindi tama ito, tayo ang nagpapakasasa sa pagpapali ito, sabihin natin sa mga tao. Nagdagsaan ang mga tao sa mga blessings na nandoon. Nag-stampede. Natumba yung kapitan at nadagana ng mga taong nagtatakbuhan. Nakita niya ang pagpapala pero hindi niya natikman. Your miracle is trapped because of your unbelief. Pang-4, your miracle is trapped in your limitations. In your limitations. We limit God in our lives. We limit ourselves. John 1:40-45. Is there anything good that would come out from Nazareth? Pero mo itong sabi nila, may magayon ba na maluwas hali sa Nazareth? Is there anything good that would come out from Nazareth? Nazareth is a picture of ourselves. Minsan, hindi tayo nagkakaroon ng milagro dahil sa kalilimatan natin sa sadiri. Pag impaparalimitahan ta ang sadiri ta, ang milagro, naharayo sa buhay ta. Masyadong mababa ang pagtingin mo sa sarili mo. May magayong pa ba na mangyayari sa buhay ko? Napasaway ako? May magayong pa kaya na mangyayari sa pamilya ko? Maasiso pa kaya ako na paraoma lang ako? Maginhawa pa kaya ang pamilya ko na labandera lang ako? Aangat pa ba ang buhay ko? Na pobre lang ako? Waraadal, high school graduate lang ako. Your miracle is trapped by your limitations. Huwag mong lilimitahan ang Panginoon at ng sarili mo. You just agree with God. Nang tinanong ng Panginoon yung mamang bulag, hindi sinabi ng Panginoon, naniniwala ka bang kaya mo? Alam ng Panginoon, hindi kaya ng mamang bulag na pagalingin ang kanyang sarili. Ang tanong ng Panginoon, naniniwala ka bang magagawa ko ito sa iyo? Kailangan mo lang manampalataya, Lord, naniniwala ako, kaya mo. Hindi ko kaya, pero kaya mong gumawa ng milagro. Kaya mong gumawa ng malaki sa buhay ko. Huwag nating limitahan ang Diyos. Panglima, your miracle is trapped in your criticism. Instead of honoring, they criticized Jesus. Minaliit nilang Panginoon. They belittled Jesus. They did not appreciate Jesus. They badmouthed Jesus. May mga hindi marunong mag-appreciate. Lagi na lang galit, lagi na lang inggit sa pagpapala ng iba. May mga masupunon, malibakon, fault finder, nag-iintriga, hanap-hanap permi ang differences ang iba. Kinikriticize ang church, ang leader, ang pastor. Your criticism to God, your criticism to the word that you hear, your criticism to the church, to the man of God, sa mga taong ginagamit ng Diyos sa iyong kapwa, yung kritisismo ang maghihinder ng blessing mo. Kung ako sa iyo, kapatid, gandahan mo ang sinasabi mo sa kapwa mo. Gandahan mo ang sinasabi mo sa cell leader mo. Gandahan mo ang sinasabi mo sa pastor mo. Gandahan mo ang sinasabi mo sa iyong kapwa. Dahil lahat ng kapangitan na sinasabi mo sa iyong kapwa, babalik sa iyo. Kung inlilibak ka, diri kaan may problema. Kundi siyaan may problema sa sadiri niya. Critics have unresolved and undealt issues sa sadiri ninda, sa buhay ninda.
Wara nin tao na kritiko na maugma. In Mark 6:7-13, Jesus called His 12 disciples and He began sending them out 2 by 2. Kahit may rejection, kahit may hindi nagre-respeto, kahit may kumukutya, kahit may naglilibak, kahit may mga nag-iinsulto sa Panginoon, Jesus just move on with His disciples and partners. Kahit may nagkikriticize, kahit may nagsasalita ng hindi maganda, He just move on with His disciples. Kapatid, we will move on. Gawin lang natin ang pinapagawa ng Panginoon. Maski may mga rejection, hayaan mo. May naglilibak, pabayaan mo. Ano ang instruction ng Panginoon? If any place refuse to welcome, move on to another. Just move on. Kung may tumanggi sa inyo, lumipat kayo sa kabila. Ituloy ang ipinapagawa ng Diyos. Ituloy ang misyon. Ituloy ang paglilingkod. Kahit may criticism, kahit may narinig kang hindi maganda sa sinasabi ng iyong kapwa, just move on like Jesus and His disciples. As if Jesus was saying, I don't care what people would tell about me. I don't care what people would say about me. I will refuse to self-pity. I will not harbor any offense. I refuse to be affected. I will continue to serve God. Let us continue to serve God. I will serve God. I will stay amazed in my God. Kapatid, let us continue to serve God. Ituloy lang natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Kahit may marinig ka pa kung ano-ano pang kumukontra sa buhay mo. Let us refuse to listen, refuse to be affected. Let us not harbor offense. Let's just move on. Ituloy lang natin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Sana po napagpala po kayo sa araw na ito. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo at itaas ang ating mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day po sa ating lahat. God bless you. God bless you.